Good day, everyone. I am Jade B. Philip, a first-year nursing student, and in this video, I am gonna do a RLE activity, which is interviewing a healthcare team member, and I have chosen to interview a nurse to learn more about a healthcare team member. Good day, ma'am. I am Jade Philip, a nursing student. This interview is part of our RLE activity to learn more about the healthcare team. The interview will be recorded. Is it okay with you, ma'am? Yes. May I also get your personal information, ma'am? May I know your name, ma'am? I'm Julie Ballesteros of And how old are you, ma'am? 44 years old, Are you single or married, ma'am? married, What hospital are you working, ma'am? Dingras District Hospital, And where are you from, ma'am? from Barangay Elizabeth, Dingras, Ilocos Norte. So now, ma'am, I will conduct the interview by asking 4 questions, starting with, ano po ang nakakatuwang bahagi ng inyong trabaho bilang isang healthcare team member? Ang naalala ko lang, ang nakakatuwang bahagi ng aking trabaho, ang na-experience ko this time is may pasyente kaming may history na psychiatric, and then siya po ay disoriented siya, naka-inpatient siya, tapos hindi niya alam yung ginagawa niya, yung mga ibang pasyente, mga nabubulabog na kasi hindi niya alam yung ginagawa niya. Umaakyat siya sa lababo, ganon, tapos sumisigaw siya. So kami akala niya bahay niya yung ospital. Nakakatuwang ganon kasi hindi niya alam yung kanyang ginagawa. Next question po is, paano po ninyo nakikipag-ugnayan sa ibang miyembro ng healthcare team para sa pasyente? Ang pakikipag-ugnayan sa ibang miyembro ng healthcare team, gaya ng doctor, nurses, pharmacists, at saka medtech, ay para sa pasyente ay nakabase sa malinaw at nakadokumentong communication upang matiyak ang kaligtasan at kalidad ng pasyente. Sa pangatlong question po is, ano po ang pinakamahalagang katangian na dapat taglayin ng isang healthcare worker? Para sa akin, ang pinakamahalagang katangian na dapat taglayin ng isang healthcare worker ay you must have a strong communication skills. Dapat magkaroon ka ng maraming pasensya, ganon. Attentiveness, of course. And then, pagiging mapagmalasakit, yun ang pinaka-importante. At saka, kakayahang makibagay sa pasyente, ganon din sa coworker. Sa pinaka question ko is, paano po ninyo hinaharap ang mga emergency o biglaang sitwasyon sa inyong trabaho? Ang pag-handle ng emergency cases ay nangangailangan ng mabilis na pag-iisip. You must have a critical thinking, kumbaga. Dapat kalmado ka, focus ka lang sa ginagawa mo. At saka meron kang tamang kaalaman. Yun lang. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Yan lang po ang mga tatanungin ko.